Natukoy na ng Department of Interior and Local Government ang ilang detalye sa likod ng 911 medical emergency sa Taguig kung saan mabagal umano ang naging pagresponde. Ayon sa DILG, kulang ang nakalap na detalye kaugnay sa address ng emergency at natukoy na rin kung sino ang 911 hotline agent na tumanggap ng tawag. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Natukoy na ng Department of the Interior and Local Government ang emergency dispatcher na humawak sa 911 medical emergency sa Taguig na naantala ang pagresponde. Nag-ugat ito sa post ng isang netizen na nagsabing halos 10 minuto siyang tumatawag sa 911 para humingi ng medical assistance para sa kanyang tatay na inatake sa puso pero walang sumasagot. Kalaunan ay nasawi ang tatay ng caller. We determined the agent who received the call. We retrieve all the statements from him, saka lahat ng surroundings. Ngayon po, nag-duty po siya ngayon. Natukoy na rin ng DILG ang lahat ng naka-duty na personnel ng Hotline 911 nung araw na iyon. On that day, we have 33 naka-duties as emergency telecommunicators para tumanggap po ng tawag natin. Iniimbestigahan po natin lahat yung surroundings po ng command center kung yung the alleged nagtatawanan pong yan. Binisita na ni na DILG Undersecretary Jed Mabilog at Donnie Puno ang pamilya ng biktima. Anila, isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad nakaresponde ay kulang ang detalyeng kinalap sa address. Tiniyak ng DILG na aayusin ang sistema sa emergency hotline. If there is any person or are persons na found na meron silang kakulangan or kasalanan sa incident na ito, definitely they will face legal action. It's anybody's fault, but meron lang po kakulangan and this will improve us in the future na dapat i-apply po. Nag-operate ang Unified Hotline 911 noong September 11, 2025 at nasa 2 milyon na ang natanggap na tawag na umaabot sa 70,000 caller bawat araw. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.